stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon. This is between Seventh-day Adventist mga kapatid at JOLD mga kapatid. At ang tatayo sa affirmative si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Brother Jeramil mga kapatid. So, ang topic natin, patutunayan ko o ng affirmative na ang 10 utos ay mahalaga para sa mga tunay na nangaligtas. So again mga kapatid, patutunayan ng ating affirmative na ang 10 utos ay mahalaga para sa mga tunay na nangaligtas mga kapatid. So sa ating setup ng debate mga kapatid, this is a standard setup ng debate sa Russia TV. So meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, both side yan syempre. Meron tayong 10 minutes na rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative mga kapatid. At sa huli meron silang time na magpasalamat. Sa ating rules ng debate, standard rules pa din ito ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghahanap siya ng something doon sa 20 seconds, patuloy pa din ang 20 seconds mga kapatid. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. So mas maaari mga kapatid, ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So pwede ninyong gamitin ang karapatan na ito, tumawag lang ng moderator. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan, at ako ang tanong ay saan mababasa, we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng chapter and verse. Rule number
5 natin sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag na katunggali. At kung tinatanggi niya doon sa first cross-examination na sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, next question, gusto ko lang i-remind yung ating mga debater na maging alisto kayo sa paggamit ng hindi ko nilatag plus sa next question, para hindi ko ipasok sa objection, ha. At sa rebuttal pwede na itanong ang lahat doon. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin. Siyempre may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapaintulutan ang mga taking naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon, gaya ng pagsasalitang nagsisinungaling ka or hindi ka nag-aral or mga ganun mga salita, mga kapatid, tinatanggap ko pa din yan at okay pa yan. Pero doon sa out of topic, syempre ako yung magde-decide dyan kung ano yung pasok or hindi. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Sa rule number 10, mga kapatid, meron akong pinago sa ating rules. Bilang tagapamagitan, may kapangyarihan akong magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad at nabanggit ko kanina, mga kapatid, kung ito ay kinakailangan. So, by the way, mga kapatid, ang nagsasalita ngayon, Admin Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. Ako po yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. Naka-live tayo ngayon, mga kapatid, sa Rasha TV YouTube channel at ang ating Facebook, mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, moderator, sumasang-ayon po. Okay, mga kapatid, yun yung ating kumpirmasyon. At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala, mga kapatid. Konting preview sa inyong patutunayan ngayon. Syempre, ano yung ina-expect ninyo sa inyong katunggali? So, unahin natin ipakilala yung ating affirmatibo. Pakilala ka, kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Fernando B. Camacho Jr., kaanib po ng Seventh-day Adventist Church, isa pong simple na apologist. Ang titindigan ko po sa panig na ito bilang affirmatibo, patutunayan ko na ang 10 utos ay mahalaga sa mga tunay na nangaligtas. At umasa ko sa magaganap na usapin ngayon na marami tayong matututunan. At back to you, kapatid na Rasha. Okay, at dako din tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jeramil Amlon, Gold Grace Oriented Life Development Church member, so newly recognized as pastor and a grace defender. At in-expect nyo sa hapong ito kung paano natin tutulan na naayon doon sa biblical na unawa. So yung i-present ng ating affirmative. So ngayon, sa akin lang na sana naway puro aral lang at walang halong mga trastukan. So para may matutunan po ang ating mga listeners. Balik po sa iyo, moderator. Okay, mga kapatid, sa ating mga audience, mga kapatid, pwede kayong mag-comment dyan at babasahin ko mamaya ang inyong mga comment after ng cross-examination, mga kapatid. Please share na din itong live streaming natin kung gusto nyo yung mga ganitong content at kung gusto nyo yung ganitong usapan, pwede din kayong mag-tag ng inyong friends, mga kapatid. At gusto ko lang i-shoutout yung aking malapit sa akin ng mga sister, si Sister Grace Barrios, mga kapatid, si Sister Emmy Alfonso, at si Sister Maria, mga kapatid, na laging nandyan nakasuporta sa aking mga live. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang 10 utos ay mahalaga para sa tunay na nangaligtas. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Opo, sa Diyos ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ay nasa panig po tayo ng katotohanan bilang affirmatibo.
Ang paksa po na nililinaw sa atin ng kapatid na Rasya na aking pong titindigan, ang 10 utos ay mahalaga para sa mga tunay na nangaligtas. Tututol naman ang Pastor Jeramil Amlon. So ano ho ang ibig sabihin nito sa kanilang pagtutol? So ibig lamang sabihin, kabaliktaran po ang sa kanya. Bakit? Sapagkat ang sa akin, yung 10 utos, yan po'y mahalaga para sa mga tunay na ligtas. Bilang pagtutol, lalabas at tatayuan dapat ito ng negative side na yung mga hindi tunay na ligtas, hindi ito mahalaga para sa kanila o hindi mahalaga ang 10 utos para sa mga hindi tunay na ligtas. So maliwanag po yan, ano? Yan. Bakit ganito ang ating paninindigan? Kasi nga affirmative tayo eh. Bilang affirmatibo, siyempre, dito tayo tumatayo sa doktrinang daladala natin. Naniniwala tayo mga kapatid. Yun pong hindi nagpapahalaga sa 10 utos. Yan po'y hindi tunay na ligtas. Katulad ni Satanas. Katulad ng Diablo. Sa Diablo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mahalaga sa kanya ang 10 utos. Ayaw nga niya yan ipasunod sa tao eh. Yan. Kaya dito makikita natin, sa una kong presentation, ang unang poste na aking ititindig, bilang pagpapatunay na mahalaga ito sa tunay na mga ligtas, yung katangian ng Diablo kasama ng kanya makampon na itinapon ng Diyos. Yung Diablo na kaaway ng ating Panginoong Diyos na ayaw sa 10 utos. Bakit ayaw sa 10 utos? Sapagkat ayaw niya na sundin ng tao yung karakter ng ating pong Panginoong Diyos. Ayaw ng Diablo na bigyan ng kahalagahan ang 10 utos. Kaya sino nagpapahalaga nito? Di yung tunay na sa Diyos. Sino nagpapahalaga sa 10 utos? Yung tunay na nakalasap ng kaligtasan. Kaya kapag hindi pa kayo ligtas sa panahong ito, hindi kayo tunay na ligtas sa panahong ito, hindi talaga mahalaga sa inyo 10 utos. Kaya maliwanag ang aking pananayuan, katulad ng sa Diablo, kung paanong hindi mahalaga sa kanya yung 10 utos. Ganon din naman yung kanyang mga ahente, yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mala-abogadong mga tagapagtanggol na ang 10 utos ay hindi dapat pahalagaan o hindi mahalaga. Kaya sa paksapong ito nakatutuwa sapagkat multiple in one ang laban ho natin eh. Kung merong 1 putok sa 2 ibon sa 1 putok, ito multiple in one. Bakit? Sapagkat ang katunggali natin ngayon, lahat ng hindi nagpapahalaga sa 10 utos na nagsasabing sila'y tunay na mga ligtas. Yan po yan mga kapatid Kaya multiple in one ito at ako'y natutuwa sapagkat merong sabuhatang nagaganap sa pagitan ng ating gwapong kaibigan. Si Erwin de la Cruz at tinuruan niya si Pastor Jeramil Amlon at ako'y umaasa na mailalatag ng gusto. Okay. Pangalawang poste, patutunayan ng ating patutunayan natin sa ikalawang poste, na ating titindig. Yan. Si Moises, mga kapatid. Si Moises. Si Moises ay ligtas. Tanong, mahalaga ba kay Moises ang 10 utos? Of course, mahalaga kay Moises ang 10 utos. At pinatunayan niya sa atin ng maraming talata sa Biblia. Tulad ng Exodo 20, Deuteronomy 5, Deuteronomy 6, 1-9, mahalaga kay Moises ang 10 utos bilang tunay na nakalasap ng kaligtasan. Kaya kabaliktaran lagi ng tunay na lingkod ng Diyos, ng tunay na kalasap ng kaligtasan at ng hindi ligtas o ng kalaban ng ating Panginoong Diyos.
ang panig ng ating Panginoong Diyos, mahalaga sa kanila ang 10 utos katulad ni Moises. Ano po? Samantalang ang kalaban ng Diyos, yung mga hindi tunay na ligtas o hindi pa naliligtas, hindi mahalaga sa kanila ang 10 utos. Yan. Pangalawa, yan, si David, si Haring David, na nakalasap ng kaligtasan. Mahalaga kay David ang 10 utos. Isa sa mga talatang yan, mababasa natin sa Kapitulo 19, talatang 7 ng awit, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ayan. Kasama ba 10 utos? Yes! Kasama ang 10 utos. Bakit? Mahalaga kay David si David, tunay na lingkod ng Diyos, kaya mahalaga sa kanya 10 utos. Ngayon, para matutulan tayo ng negative side, tutulan niya na kay David, hindi mahalaga ang 10 utos. Tutulan niya na si David, hindi ligtas. Kasi yung paksa mahalaga ang 10 utos sa mga nangaligtas. Kaya dapat papatunayan niya si David, hindi ligtas. At si David, hindi niya pinahahalagahan ang 10 utos. Yan. Pangalawang poste natin yan. At assignment doon sa unang poste, nakalimutan ko magpa-assignment sa unang poste. Pinatunayan natin, yung ayaw magpahalaga sa 10 utos, yan ay ang dyablo. Patunayan sa atin ng negative side na yung dyablo pinahahalagahan ng 10 utos at gustong-gusto niya itong sundin. At yung dyablo ay ligtas. Yan. Meron na tayong 4 na assignment. Bawat poste may tigdalawang assignment. Okay? Dapat titibagin niya ito Kapag hindi niya ito natibag, ibig sabihin, hindi na naig yung panig po niya. Okay. Punta tayo ngayon sa isa pang talata. Dito. Sa awit 111 talatang 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisusunod sa kanyang mga utos at ang kanyang kapurihan na nanatili magpakailanman. Sino po yan? Si David uli. Pinatutunayan niya may mabuting pagkaunawa yung nagsisusunod sa kanyang mga utos. Kasama ba 10 utos? Kasama. Bakit? Mahalaga kay David. Mahalaga kay David ang 10 utos. Ngayon, bakit nakapako sa 10 utos yung ating paksa? Ibig bang sabihin 10 utos lang sinusunod ng Seventh-day Adventist? Hindi ho, mga kapatid. Kaya lang napapag-usapan ng 10 utos kasi yan ang paksa. Ganun po yan mga kaibigan, mga kapatid So malinaw sa ating 2 poste, tututulan niya ng kabilang panig Okay, now punta tayo sa 3 poste. Si Isaias. Si Isaias, na lingkod ng Diyos, na malapit na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga rin sa kanya ang 10 utos. At si Isaias, siya po ay kabilang sa pinagbiyayaan ng kaligtasan. Ang sabi ni Isaias ganito, 8:20 ng Isaias, ang wika sa atin ito. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Isa pang talata, 51, talatang 7 ng Isaias. Iyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso'y
ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Tanong, kasama ba 10 utos sa Isaias? Kasama! Bakit kasama? Sapagkat si Isaias ay lingkod ng ating Panginoong Diyos. At time na. At dapat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. Dako tayo sa round 2. Cross-examination ito ng negative sa affirmative. Bro, wait lang ha. Set ko lang yung time. 7 minutes, Brother Jeramil. Your time start now, bro. Okay, magandang hapon, bro. Start ba, bro Rasha? Yes, bro. Okay. Magandang hapon, bro Fernando. Unang tanong ko, yung tinutukoy mo na ligtas sila doon kay David, Moses at Isaiah, ay pareho ba kayong ng kaparaanan ng kaligtasan? Yes or no? Yes. Parehong sa biyaya. Sapagkat ang biyaya, sabi ng Biblia, para sa lahat ng tao. Yan. Hanggang sa lumang tipan, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang kaligtasan, ang biyaya para sa lahat ng tao. Pareho lang po yan, kapatid. Next question. Next question. Pareho rin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan kung tatanggapin mo si Jesus Christ as your personal Savior. Ganun rin ba? Sa biyaya po. Sa pamamagitan ni Kristo, yes. Inaanip pa ni Kristo. Sige. Brother Jeramil. Nasa rules natin, mauna yung di ba? Okay. Kung yes muna bago mag-explain. Okay. Meron bang counter objection doon? Or mamamili ka na? Yes. Opo. Yes. Ang sagot ko. Okay. So, yes. Bigyan kita ng 20 seconds, Brother Fernando, sa yes mo. Proceed, bro. Oo, yes. Kasi yung Kristo, ang inaaninuhan po niyan, yung mga paghahandog sa lumang tipan. Nang dumating yung inaaninuhan, yung katawan si Kristo, kaya pareho yan, parehan tumuturo kay Kristo. Ayan po, mula sa luma hanggang sa bagong tipan. Okay, next question. Pareho rin ba kayo doon kay David at Isaiah na binigay ang kautusan para malaman nila yung kasalanan para ilapit ka kay Kristo? Pareho ba kayo, Bro Camacho? Paano? Pakiklaro, ilalapit sa kasalanan, ano? Kasi yung kautusan, medyo kanto ha, kasi yung presentation mo kasi, puro doon sa Old Testament, David, Isaiah, at si Moses. Kaya para ilapit natin sa'yo, ito yung tanong ko. Pareho rin ba ang status nyo ni David at ni Moses na kailangan nila yung kautusan para malaman na sila'y makasalanan upang lalapit sila kay Kristo? Yes or no? Hindi. Wala kasi kaming ganong stand, kapatid. No? Wala kaming kailangan muna malaman mo 10 commandments bago ka mailapit kay Kristo. Sa panahon ng Old Testament, mapapansin niyo bago palayain sila Moises, hindi alam nung mga kababayan niya yung 10 commandments eh. Pinalaya muna sila bago ibinigay yung 10 commandments. Next question. Bago ipaalala yung 10 commandments. So ibig mong sabihin, bro, na hindi mo alam na ang kautusan ay binigay para malaman mo na ikaw ay makasalanan. Alam mo o hindi mo alam? Alam ko, pero yung tanong mo kasi, iba eh. Iba sa pinupunterya mo ngayon. Ang kasalanan parang salamin. Diyan mo malalaman kung kayo nagkakasala. Ngayon, may mga taong hindi nila alam yung 10 commandments, pero nailalapit sila sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kasunod nun, magiging reflection bilang bunga pagsunod na ngayon sa kautusan. So ibig sabihin, mali yung sinabi mo kanina na hindi nyo doktrina yon. Kasi ang tanong ko sa'yo kanina, na ang kautusan upang makilala mo na ikaw ay makasalanan. Ngayon kasi, ang sabi mo, tama yon. So ano ba talaga, Bro Rasha, Bro Camacho, pwede mo bang linawin yon? Yes, walang mali at walang kontra doon sa aking sagot. Kasi hindi mo kailangan
malaman muna yung Ten Commandments bago mo kailanganin si Kristo. Sa Roma 3, mababasa po na, Roma 1, 2, 3, hindi mo kailangan malaman yung Ten Commandments. Ang kailangan mo lumapit kay Kristo. At doon naman sa nakakalaman ng Ten Commandments, kailangan mo si Kristo. Okay bro, paano mo nalaman na makasalanan ka? Dahil sa 10 utos. Good. O, kaya magkaiba yung punterya mo. Yun ang sinasabi ko. Sa mga nakakaalam na ng Ten Commandments, malalaman mo yung kasalanan mo. Yung mga hindi nakakaalam ng mga Gentiles, sila'y nangaligtas hindi dahil nalaman muna nila yung kabuuan o yung detalye ng Ten Commandments. Kaya dalawang magkaibang senaryo po. Okay, dahil malaman mo ang kasalanan ng dahil sa Ten Commandments, so ibig mo bang sabihin si David at si Moses at Isaiah ay kailangan nilang malaman na sila'y makasalanan upang sila ay lalapit kay Kristo? Ganun po ba yun, Bro Camacho? Mali. Yan ang sinasagot ko sa kanina eh. Hindi requirements na malaman mo yung Ten Commandments bago ka lalapit kay Kristo. Maraming mga tao hindi alam ang Ten Commandments pero sila'y nangaligtas. Kasunod noon, ibibigay sa kanila yung kaalaman ng Ten Commandments. Meron man mga tao alam na ang Ten Commandments. Kaya sila itinuro kay Kristo. Dalawang magkaibang senaryo yan, kapatid. Next question. Ibig sabihin, pirinisita mo ang kaparaanan ng kaligtasan ngayon, noon, na hindi applicable sa'yo. Yes or no? Applicable. Yung sinasabi mo kasi, para malaman yung kasalanan, kailangan Ten Commandments. Maiba yung punto mo. Pero yung paraan ng salvation, pareho lang. Meron lang dalawang magkaibang senaryo. Yung isa, hindi niya alam yung detalye ng kautusan. Ito namang isa, alam niya yung detalye ng kautusan. Parehong kaligtasan nila kay Kristo. Yun ang ibig natin sabihin. Okay. Mahalaga ba sa iyo ang 10 utos para ma-maintain ang salvation? Of course, kaya nga tinitindigan ko eh. Sa mga nakay Kristo, sa mga nangaligtas, mahalaga ang 10 utos. Hindi doon para Objection, ma-maintain. Hindi niya yata narinig yung tanong ko. Bro, para fair, Bro Camacho, para masagot mo ng maayos yung tanong ko. Ito yung tanong ko kasi. Yung tanong ko, mahalaga ba na sundin yung 10 utos para ma-maintain yung salvation? Okay, yun ang tanong ko. Okay bro, yan yung objection. Brother Camacho, meron ka bang counter objection or ready ka na doon? Yes, may counter. Sabi ko nga mahalaga eh. Okay, proceed bro, mahalaga daw. 20 seconds. Yung nga una kong binig kasi mahalaga sa akin ang Ten Commandments. Kaya nga yun ang paksa eh. Bilang nakaranas ng promise of salvation, mahalaga sa akin yung Ten Commandments kasi mahal ko ang Diyos. Yun ang punto rito. Yun ang reflection ng Panginoon. Isinasabuhay natin Next yung kanyang karakter. Kaya mahalaga Last sa akin. 40 seconds. Dahil sabi mo, mahalaga yung to maintain salvation, ibig sabihin, para sigurado yung salvation mo, kaya iingatan mo, susundin mo yung Ten Commandments. Tama? Mali. Iniingatan natin ang Ten Commandments dahil mahal natin ang Diyos. Yung kanyang karakter, isinasabuhay po natin. Reflection ito ng ating tinanggap na promise of salvation. Yan. Ang magme-maintain ng ating salvation, si Kristo. Next question. So, ibig sabihin, mali yung sagot mo kanina na kailangan sundin para ma-maintain yung salvation. Walang mali. Time. Walang mali. 7 minutes time. Time na, sayang Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross-examination ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa ating round 3 mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live syempre. So dito sa ating live mga kapatid, meron tayong mga iilang comment dito. Babasa ako. Shoutout kay... Okay, kay Gomez Anthony for maintenance, Kawawang Camacho. Shoutout din dito mga kapatid kay Sister Grace. Sabi niya pwede ko bang kalabanin ang dalawa na yan. Shoutout din kay Carl Huli si Camacho. Shoutout naman kay Angelita Maria. Ayan. Friend, anong religion nila? So this is between SDA and GOLD or Gold mga kapatid. Shoutout din kay Grace Mario. Si Moises Nambabato ng
Caluniero, bakit si Jesus nagko-crosswords pa ata sa soil? Shoutout din kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI. Tutol ako na mahalaga kay David ang 10 utos kasi nakaraming asawa siya. Shoutout din kay Ron Fernando, bakbaka na ng 2 sundalo ni Cristo. Shoutout din kay Erwin De La Cruz, waving daw siya. Ayan, shoutout sa iyo bro. At kay Joda Gabriel, kay Ria Cheng, shoutout sa inyo. At kay Carl. So mga kapatid, dako tayo sa ating first presentation ng ating negative. Brother Jeramil ng GOLD. Your time start now, bro. So, magandang hapon po mga kaibigan, mga tagapakinig, lalo-lalo sa mga supporters natin, no, na sumusuporta through prayers. Okay? So, unang-una bro Camacho, huwag mong mag-claim na tinuruan tayo ni Erwin kasi kung tinuruan tayo, malamang ganun yung style. Pero napansin mo naman yung tanungan natin, iba. So, pero walang problema doon. Kung may mga personal kayo na mga alitan, okay lang yun. Nasa inyo na. Ipag-pray natin yun na maghilom yung mga puso ninyo. Okay po ba? So, mga kaibigan, medyo disappointed ako doon sa presentation niya, no? Naging shallow. Kasi kapag sinabi mo kasi, kapag ang isang tao nagre-present ng paksa, that is his personal belief. Dapat kasali yung sarili niya. What is his way of salvation? For example, kaya tinanong ko siya kanina, kung pariho ba ang kaparaanan ng kaligtasan? So sabi niya, pariho lang kasi sa sampalataya, through faith, yun ang sabi niya kanina. Pero napansin mo, nung dinifferentiate ko na, nung role ng kautusan sa panahon ni Bro Camacho doon kay David, iba pala. Okay? So, i-expect ko na sana focus tayo dito kung paano naligtas si Bro Camacho, ano? So, kasi kung ganon, David, Moses, ayaw kong patulan yun. Nag-usap sana tayo, no? Na sila David, Moses, yung pag-usapan natin. Kasi kapag tayo kasi ang mag-usap, lalo na involved si Bro Camacho, dapat nakapokus to kung ano yung personal belief natin sa doctrine natin. So, mga kaibigan, ito yun. Kung napansin nyo, yung tanong ko kanina, yung 10 utos ba ay mahalaga to maintain salvation? Sagot niya, mahalaga. Next point ko, to have a final salvation. Anong sabi niya? Hindi. Dahil mahal ko ang Diyos. Kung mapansin niyo mga kaibigan, that is a flowering reasoning para lumabas doon sa bitag, sa net. Actually, kung ganun, if you have to maintain, you are not really sure of your salvation. Kasi kailangan mong sundin yung 10 utos. So, Brother Camacho, medyo lito ka sa paksa mo. Ibig sabihin yan, mahalaga ang 10 utos para sa'yo upang ikaw ay maligtas. Maybe lito ka lang. Okay? Hindi yan. Dahil sa sagot mo kanina, medyo nagtaka ako, bakit doon sa nangaligtas? Sana yung sagot mo, hindi. Kasi yung 10 utos ay gagawin yan at mahalaga yan sa mga taong naligtas na. Nakuha mo? So ngayon, babaliin lang. Hindi muna ako mag-present totally doon sa side ko. Kasi doon natin yan mamaya sa rebuttal. So, pasinungalingan muna natin yung presentation niya. Bakit gumamit siya kay David? Bakit gumamit siya doon kay Moses? Alam niyo mga kaibigan, kaya nung tinanong ko siya kanina, what is the purpose of the law pala nung binigay? So alam niya, the purpose of the law is to know that you are a sinner. Tama? Nung nalaman mo na makasalanan ka at alam mo na wala kang magawa para maligtas, ay inilapit ka doon kay Kristo. Kaya tinanong ko siya, ganun rin ba doon? So hindi raw. So, naging nonsense yung paggamit niya doon kay David at saka kay Moses dito sa paksa. Bakit?
Hindi, magkaiba eh. Magkaiba yung sitwasyon. Kaya bro, Fernando, suggest ko lang sa'yo, alam ko naman na matalino kang tao, tapos matatag ka sa iyong pananampalataya dyan sa SDA, hindi na tayo dyan sa kung ano ang palusot natin. We will defend what is really the truth. Okay? Kasi ang truth dito, ang purpose pala ng law ay hindi para sa ikakabuti mo, bro Camacho. The purpose of the law is to know that you are a sinner. Is to know na hindi mo kaya, na kailangan mo si Kristo. Alam mo, bro Camacho, ang mga bagay na pinahalagahan mo ay walang magandang anong other term dyan. Hindi maganda yung naging resulta sa tao. O yun ang kuwan. Kahit habulin mo ako dyan, walang problema. Ibig sabihin, ang pinahalagahan mo, alam mo anong sabi sa Biblia? Romans chapter 3 verse 19. Ang kautusan ay ibinigay upang malaman. Kasali na natin dyan. Summary na to ha. 3:19 and 20. Upang malaman ng tao na sila'y makasalanan. That they are guilty before God. Ano pang sabi sa 3:19? Upang matikom ang kanilang mga bibig. Pero anong nangyari sa bro Camacho? Proud na proud ka pa na kailangan ko ang 10 Commandments. Anong mangyari? Ang kautusan na yan ay maghahatid sa'yo. Hindi lang maging masama, lalo ka pang sasama. Hindi lang yan. Mamatay ka pa. Titingnan nyo, yung presentation ko ngayon ay patungkol sa pagdibang sa unawa niya ang 10 utos ay mahalaga para sa mga tunay na nangaligtas. Hindi yun. Bakit mo pahalagahan ang mga bagay na hindi naman nakapagbigay ng mabuti sa'yo? Napansin niyo mga kaibigan? Hindi ka lang, dapat yan ang magpaalam sa'yo. Ay Lord, ganito pala ako. Ganito pala ako kasama. Ganito pala ako kawalang kwenta na tao. Yun ang purpose ng law. Mga kaibigan, mga SDA, kung ano man kayo, sana'y pakinggan nyo to. This is the truth. Ako wala akong pakialam kung mapuntusan ako ni Camacho. Kung gamitin niya yung mga strategy nila to corner na ako. Pero ako dito, gusto ko yung truth. Huwag tayong playing safe sa truth. Because the importance of debate, lalabas yung katotohanan. Hindi puro pa, nakapuntos ako, mami, no, yun, ganun. Ganun yung mga style ng mga debate na yun. Pero ako ito. Last 3 minutes. Ang importante talaga dito, na ma-present yung tama. Bakit ano yung purpose ng law? Kaya sabi sa Romans chapter 3 verse 31, winalang kabuluhan mo ba ang kautusan ni Kristo? Hindi sana mangyari. Bagkus na establish ang law. Anong ibig sabihin nun? Baka tatanungin tayo mamaya doon. Winalang kabuluhan mo ba ang kautusan? Ang ibig sabihin ni Pablo dyan, that the law fulfilled his purpose. Na ang law ay hindi pwedeng mag-justify sa tao. Na ang law hindi kayang magligtas. Na ang law nalaman ng tao na siya'y makasalanan at siya'y namatay ba. Mga kaibigan, kapag ganito yan, kapag may tanong sa akin, bakit bro Jeramil, kapag susundin ko ba ang 10 utos ay sasama ako? Yes! Sasama ka talaga. Bakit? The law demands righteousness from you, but grace provides. Basahan mo ako. Anong sabi dito sa sulat ni Paul? Sabi niya, walang naging mabuti sa pagsunod sa kautusan. Paano ba ako maging mabuti? Kailangan ko si Kristo sa aking buhay. Upang mamuhay ako doon sa turo ng biyaya na siyang tagapagturo sa akin dahil kinuha na ako doon sa kautusan na dati ako doon
patay. Ngayon, mahalaga pa ba sa iyo ang kautusan? Na ang nangyari sa iyo ay namatay ka. Dito ang kahalagahan. Kung ano pala ang mahalaga sa atin, kung saan tayo nabuhay. Di ba? O sasabihin nila, ibig bang sabihin papatay ka na? O ipasok tagad nila yun. I-trick nila yun. O ano, ibig sabihin hindi ka napapatay. Pag sabihin mo hindi ako papatay, talo ka na kasi sumang-ayon ka sa 10 commandments. O, di ba? Pero hindi papasok yun. In the first place, ito yun. Hindi na kautusan ang tagapagturo sa iyo. Dahil sa kautusan, patay ka. Pero ngayon nabuhay ka, andito ka na sa biyaya, hindi na kautusan ang tagapagturo sa iyo. Kaya bakit mahalaga ang 10 utos? Hindi na yan mahalaga. So sana, di ba? Napakaganda. Napakaganda talaga ng ating presentation, mga kaibigan. So, yun lang sana. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating round 3, negative presentation. First time, mga kapatid. Dako tayo sa round 4, cross-examination ito ng ating affirmative sa negative. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, 7 minutes. Your time start now. Nakamute ka, bro. Okay, thank you. Proceed. So, ang una ko pong tanong dito sa inyo, yung pagsunod sa 10 utos, sabi po niyo ikakasama ng tao. Ngayon, ikinasama ba ni Moises yung pagsunod niya sa 10 utos? Yes or no? 10 seconds. Ang pinag-uusapan natin, kasali ka sa kaligtasan. Kaya ikaw nagpapatunay. Next question. Okay. Next question. Bakit hindi mo masagot kung ikinasama ni Moises ang 10 utos? Sabi mo kasi wala dapat palusot eh. Dapat maging honest tayo. Para sa iyong bilang honest na pastor, ikinasama ba ni Moises? Yes or no lang naman eh. Ikinasama ba ni Moses yung pagsunod niya sa 10 Commandments? Yes 10 seconds. Kaya nga nag-honest ako sa'yo. Kasi nga, para ikaw maging honest ka rin. Kasi alam mo, objection doon kay Moses ay may kaibahan. Time stop muna. Okay. Objection natin, Camacho? Oo. Kasi ang tanong ko kay Moses lang, pwede ba yun na kahit ang tuto kay Moses lang ay iibahin niya yung pagsagot? Oo, okay lang yan, wala problema. Pwede yan sa akin, bro. Okay. No problem. So ganito, bro. Since naputol si Brother Jeramil doon, ma-reset yung 10 seconds mo. Bro Jeramil, paulit ng sagot mo, bro. 10 seconds yung sagot ko. Kasi, mismo sa paksa niya, dapat ako nakatutok eh. Kasi siya yung nagpapatunay. Dapat kasali sa loob. Next question. 10 seconds. Next question. Sabi mo, ang 10 utos ay ikakasama ng tao. Saang talata mo ng Biblia nabasa na kapag sinunod mo 10 utos, mapapasama ang tao? Saang talata ng Biblia? Okay. Ito, basahin natin. Romans 3:19. Ngayon, ay nalalaman natin sa anumang bagay na sinasabi ng kautusan ay sinasalita sa mga nasa ilalim ng kautusan upang ang bawat bibig ay mapatikom at buong sanglibutan ay mapapasaktan. Next question. Yan. They are guilty. Next yung question. Guilty, mabuti Next yun. question na. Tama yun. Easy lang. Sabi rito sa 3:19, ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa ilalim ng kautusan. Ano ang pagkaunawa mo doon sa terminong nasa ilalim ng kautusan? Okay, maraming bagay yan. Katulad mo na ang kaparaanan ng pamumuhay ay turo ng kautusan. Nasa ilalim ka ng kautusan. At kasali rin dyan yung mga tao na masama, hindi pa righteous na gaya mo. Next question. Okay. Next question.
Ngayon, nalalaman natin na anumang na sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga saklaw nito upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Asan dito yung punto mong ikasasama ng tao kapag sinunod mo ang kautusan, ang 10 utos? Napakalinawanag ng context. Kung titingnan mo dyan, tingnan mo, verse 20, i-advance mo lang sa 20, ay nagpakilala sa kasalanan. Verse 19, ngayon nalalaman natin na anumang bagay na sinasabi ng kautusan ay sinasalita ng nasa mga ilalim ng kautusan upang ang mga bawat bibig ay Next question. 20 upang seconds. ang bawat Next question. 20 seconds. Next question na, next question. Okay, sige. Mamaya, babalikan ko yung bahagi na yan, ha? So, Okay. dito muna ako. Si Maria na ina ni Jesus, premise ito. Si Maria na ina ni Jesus, si Juan Bautista, si Elizabeth at si Zacarias, sila ay mga sumusunod sa 10 utos. Tanong, napasama ba sila sa pagsunod nila sa 10 utos? Yes or no? 10 seconds. Proceed. Sariling interpretation mo lang yan. Kasi ang paniniwala ko sa kaligtasan ay nasa biyaya niya. Ang sayo kasi nasa kautusan pa. Next question. Kaya 10 itanong mo ako, seconds. Doon sa nangaligtas. Next question. doon ang 10 natin. seconds. Okay, next question. So sabi mo na sa interpretasyon ko lang, ano? Okay, ikaw muna tatanungin ko. Si Zacarias ba, si Elizabeth, si Maria na ina ni Jesus at si Juan Bautista, sumusunod ba sila sa 10 utos o lumalabag? Wala akong presentation na ganon. 10 seconds. Ang patutunayan ko lang dito na ang sinabi ko lang dito na ang kautusan ay hindi mahalaga sa mga tunay na nangaligtas at ang nangaligtas na yon ay Next nasa question, ilalim 10 ng seconds. biyaya. At tinutukoy Okay. ko Next ay question. nasa kautusan. Next question. Next question. Okay. Ulitin ko ha yung tanong. Premise, katulad nila Maria, ina ni Jesus, si Juan Bautista, si Elizabeth, Zacarias, sila ay sumusunod sa 10 utos. And very obvious yan. Ngayon, sila ba ay napasama sa pagsunod dito? Yes or no? 10 seconds nga. Walang kasali yan sa pagkaintindi ko sa kaligtasan. Kasi ang pagkaintindi ko, ang ligtas ay nasa ilalim ng biyaya. Ikaw ang magpatunay dyan. O, patunayan mo muna. Next question. Premise ulit. Si Next question. Maria na ina ni Jesus, si John the Baptist, at si Elizabeth, si Zacarias, naniniwala ka ba na sila ay nasa ilalim ng biyaya samantalang sinusunod nila ang 10 utos? Naniniwala ka o hindi ka naniniwala? Hindi ako naniniwala na nasa ilalim sila ng biyaya. Kasi hindi pa dumating dyan si Apostol Pablo. Ang turo kasi ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay patungkol sa kamatayan ni Kristo. Yun ang biyaya. May turo ba doon na ang kaligtasan nila ay manampalataya doon sila kang Kristo na namatay doon sa krus? O, dapat alamin mo yung doktrina ko para marunong ka tumanong. Okay. So, ibig sabihin, para sa'yo, sabi mo kasi, dahil wala pa si Pablo, kaya wala pa yung biyaya. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Objection. Objection muna. Proceed Ang sa sabi objection. ko, sa panahon ng biyaya. Iba yung sinabi na biyaya sa panahon. Okay. Okay, so nagpapaliwanag ka dun sa premise, no? Brother Camacho, meron ka bang counter-objection doon or magre-replace Susundan ko ka? na lang yung kanyang susundan ko na lang. Okay. Proceed ka, bro, pero 12 segundo na lang to, bro. Proceed ka, bro. 12 segundo? O sige, hindi, ianok pa yan. Okay. Lumabas ba ang panahon ng biyaya sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Kristo? Sa panahon ni Pablo, dispensation of grace ang tawag doon. Time. Sabi Pablo, Time na, bro. Wala nabasa yan. Awat na awat. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. At syempre, dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Ayan, so shoutout natin mga kapatid. Sa ating YouTube channel ha, merong iilan din dyan. Pero pasensya na, hindi ko nababasa yung comment ninyo. Shoutout kay Erwin de la Cruz. Sabi niya, abangan po ninyo ang third debate namin ni ML Fernando Camacho tungkol sa soul sleep or Christology. December this year or January next year.
Shoutout din kay Jovi Tihada. Dispensation of law pana sa panahon ni Maria. Mao magsunod sila sa balaod ni Moises. Shoutout din kay Gomez Anthony. Di makalusot si Camacho. Kawawang Camacho. Shoutout din kay Rodolfo Caballero. Ibig sabihin ang mga nasa ilalim pa ng law ay puro mga masasama pa. Hindi pa righteous sa harap ng Diyos. Shoutout din kay Ruben Nankilada. Hindi daw sa biyaya. Hindi po pwedeng banggitin yung karugtong. Shoutout din kay Johnny Kapangpangan, tagilid ang negatibo. Shoutout din kay Carl Rebutazo. Tayo na lang bro, patunayan mo na nakakapagligtas ang 10 utos. At shoutout din kay Jesse Obrero, yan, di makasagot, sorry ulit. Shoutout din kay Joby Tihada, asay butata ba, basin ka mo, mabutata dihang dapita, hahaha. Sabi naman ni Dritz Laures, gi-distorted mo pa ang verses ng Bible, Roma 3:19, huwag ka na lang pastor, kawawa membro mo. Sabi naman ni Jared Almazora, debate tayo Pastor Jeramil, patutunayan mo na hindi na kaliligtas ayon sa Biblia. At shoutout din kay Noel Sanchez, Brother Camacho, saan mo nabasa sa Biblia ang mga kautusan ay paraan sa kaligtasan? So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at syempre, Brother Camacho, sa iyong rebuttal, your time start now. Alright, so thank you mga kapatid. So dito makikita ho natin na hindi ho tinibag ng negative side yun pong aking 3 poste, no? Tatatlo na nga lang, hindi pa tinibag, ano? So ang ginawa niya, naglagay siya ng mga dirty tactics, no? Mula sa kanyang pagtatanong hanggang sa kanyang presentation. Sabi niya, natutuwa ako doon sa sinabi niya disappointed daw siya. Ano? Yan. Yan. Talaga madidisappoint ka. Bakit? Kasi yung paksa malinaw. Ang 10 utos ay mahalaga para sa mga tunay na nangaligtas. Pinatunayan ko si Moises, si David, yan, ay nangaligtas kasama si Isaias. Nakalasap sila ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong mga to, mahalaga sa kanila yung 10 utos na hindi tinibag ng negative side. Ano ibig sabihin kapag hindi tinibag ng negative side o hindi niya natibag? Di na natili tayong nakatindig. Kaya madidisappoint talaga siya. Hindi niya kaya tibagin yan eh. Yung ating unang presentation, ating unang poste, si Satanas hindi mahalaga sa kanya yung 10 utos eh. Hindi niya pinatunayan na mahalaga kay Satanas ang 10 utos. Madidisappoint ka talaga. Di mo kaya tibagin yan eh. Ngayon, ipinasok niya yung paraan ng salvation. Which is wala yung sa paksa. Kasi dito, ang 10 utos ay mahalaga para sa mga tunay na nangaligtas, past tense. Hindi dito pinag-usapan ang 10 utos kailangan para maligtas. Kundi ang 10 utos mahalaga para sa mga taong nakaranas na ng biyaya ng salvation. Yan po yun. Ngayon, ipinasok niya yung kailangan ba yung 10 utos para sa kaligtasan? Sinagot natin ng 2 senaryo. Kapag hindi mo alam ang detalye ng kautusan, hindi mo kailangan ng 10 utos. Kung alam mo naman ang detalye ng 10 utos, ituturo ka nito kay Kristo. Kaya both sides, sa 2 senaryong ito, kay Kristo natin matatagpuan ng kaligtasan. Maliwanag yan mga kapatid, no? So nilalansin nila yung isip ninyo eh. Nilalansin niya yung isip ninyo. Pero hindi siya lulusot. Okay? Kaya dito naman, no? Sabi niya may mga flowering, no? Maganda manalita si pastor eh. Kaya lang, doon lang ako nalulungkot sa kanya na sabihin niya, ikasasama ng tao kapag sinunod mo 10 utos. Nung tinatanong na natin si Moises ba, ikinasama ba niya pagsunod sa 10 utos? Bakit kasama si Moises dito? Kasi ang usapin para sa mga tunay na nangaligtas, yung tunay na mga lingkod ng Diyos, kasama lumang tipan hanggang bagong tipan. Hindi niya masagot-sagot ngayon yung kay Moises. Mahalaga ba kay Moises ang 10 utos? Simple lang, yes or no. Ang ginawa, 10 seconds, kinopya talaga naturuan to eh.
Nakita nyo, namumulak ng 10 seconds. Naturuan to. Okay. Next. Ano pa? Tinatanong niya. Yung maintain ng kaligtasan, 10 commandments ba? Ay, hindi yata narinig yung huli kong sinabi, si Kristo ang nagme-maintain ng ating kaligtasan. Yung 10 utos, hindi po yan tagapagligtas. Yan ang doktrina namin. Hindi kanya ma-justify, hindi yan ang magja-justify sa'yo. Eh bakit? Wala namang ano ito eh. Ang magliligtas sa'yo, yung persona, ang 10 utos hindi persona. Paano kayo liligtas ng hindi persona? Ang kaganda ng 10 utos, tuturuan ka nito na maging isang mabuting mamamayan. Ano? Bakit? Karakter ng Diyos yan eh. Hinanapan natin talata, saan mababasa ikakasama ng tao? Pag sinunod mo yung 10 utos, binanatan, plus 19, papaliwanag natin yan mamaya. Ligaw siya yan eh. Ngayon, inano natin si Maria, si John the Baptist, si Elizabeth, at si tawag dito, at si Zacarias. Sila ba napasama ng sinunod nila ang 10 commandments? Abay, mamukat-mukata mo. Hindi naman sinagot. 10 seconds uli. May kinopyan talaga eh. May kinopyan talaga eh. Ngayon, inilabas niya panahon ng biyaya kay Pablo. Maliho. Ang biyaya si Kristo. Nang nagkatawang tao si Kristo, nahayag ang biyaya ng Diyos. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Pablo, tinawag ni Kristo para maging kasangkapan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya yung biyaya, hindi lang po yan lumabas sa panahon ni Pablo. Ang totoo, sa lumang tipan pa umiiral na biyaya eh. Ayun ang hindi alam ng ating negative side. Na yung biyaya umiiral na sa lumang tipan. Pero hindi ko muna tatalataan ngayon Gusto ko itanong muna niya sa akin. Kasi yung pagtatanong niya sa atin, kung permido yun na hindi niya alam. Saka natin sasagutin ngayon ng talata. Na sa lumang tipan pa, may biyaya na. Umiiral na yung biyaya. Sa kanya kay Pablo lang Mali. Kaya dito hindi siya makakalusot dito Tandaan niyo mga kapatid walang taong sumunod sa 10 utos na napasama buhay. Walang tao sumunod sa 10 utos tapos napasama ang kanyang buhay. Si Kristo nang nagkatawang tao, sinunod ba niya yung 10 utos? Sa kanya kalagayang tao, yes, sinunod ni Kristo. Napasama ba si Kristo? Hindi. Maaaring napasama siya sa mata nung mga tiwali Last na 3 mga minutes. Hudyo. Pero sa mga tunay na lingkod ng Diyos, masarap sa mata yun. Kaya nga kami, na kay Kristo, nakalasap ng tunay na kaligtasan, mahalaga sa amin ang 10 utos, mga kapatid. Mahalaga po yan. Kay Pablo ba? Mahalaga rin ba? Kay Pedro, mahalaga din ba 10 utos? Mahalaga rin. Kanina sabi niya, puro Old Testament. Ngayon, New Testament. Lumabas na si Maria, lumabas na si eto naman si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Ngunit, unang Pedro 4:15, ngunit, huwag magbata ang sino man sa inyo gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama. O gaya ng pakialam ng mga bagay ng iba. Tignan ninyo. Halos katang nabanggit dito paglabag sa 10 utos Napasama ba si Pedro nang sinunod niya 10 utos? Hindi. Bakit lalo ka nga mapapabuti pag sinunod mo 10 utos Ngayon, binuksan niya yung Roma 3:31.
Sabi rito, niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, wag naman mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ano ba ibig sabihin ng pinagtitibay? Ano ibig sabihin ng ini-establish? Eto sabi, 3:31, New Filipino Version, winawalang kabuluhan ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Hindi, manapay aming pinahahalagahan. Ligtas ba si Pablo? Nakaranas ba siya ng salvation? Yes! Ngayon, wala bang kabuluhan ng kautusan kay Pedro? Ay kay Pablo? Meron. Ano sabi niya? Pinahahalagahan. Amin pa ngang pinahahalagahan, sabi ni Apostol Pablo. Eto pa isa. Magandang balita Biblia. Dahil ba dito winawalang kabuluhan namin ang kautusan? Hindi. Amin pa ngang pinahahalagahan. Kaya nga yung hindi nagpapalaga sa 10 utos, hindi tunay na sa Diyos yan Siya nag-quote nito 3:31, siya ang sumitas ito. Ipinantungkol niya to sa 10 Commandments. Kinuha lang natin yung talata para ituwid siya rito. Si Pablo pala, na nakalasap ng kaligtasan, pinahahalagahan yung 10 utos na kinot niya yung Roma 3:31, kinot ng ating negative. Nakita nyo na? Dito pa, The Living Bible, 3:31. Then, if we are saved by faith, does this mean that we no longer need obey God's law? Just the opposite, kabaliktaran. In fact, when we trust Jesus, can we truly obey Him? Nakita nyo na, mga... Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa round 6 natin, cross-examination. Ito, second cross ng ating negative. Brother Jeramil ng GOLD or Gold. 7 minutes para sa'yo bro. Set ko lang yung time mo. Your time start now bro. Sadali lang bro Sige. Papan bro, cut mo ng time kasi. Nakawala pa. Nawala yung cellphone ko Okay mga kapatid, habang naghihintay, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Mag-comment lang kayo dyan dahil babasahin ko after ng cross-examination nila mga kapatid. Every cross yan. Shoutout kay Noel Sanchez, Ken Buendia, Carl Frederick, Amy Alfonso, syempre, yung sister ko yan, Romel Tunay Baklas, Pastor, isang bagong pastor si Brother Romel. Shoutout sa iyo bro. Brother Ruben Ankilada ng SDA, Peter Pindo ng SDA, shoutout sa iyo bro. Jeffrey Pintin, shoutout din kay Jesse Obrero, nandyan din mga kapatid si Joby Tihada at si Cesar Ignacio. Syempre yung aking mga sister mga kapatid, si Sister Grace Barrios, isang ex-MCGI, at si Sister Angelita Maria mga kapatid ng Catholic. Isang malaking shoutout sa inyo. Brother Jeramil, continue ka bro, proceed bro. Bro Camacho, ito yung tanong ko. Nung dumating ang utos o kautusan, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Nakakabuti ba yun sa'yo? Nung nabuhay ang kasalanan at namatay ka? Nakakabuti ba yun sa'yo? Mr. Moderator, kung walang talata. Pero kung yung personal question niya na walang talata talaga, pwede kong sagutin. Pero kung nakasandig yan sa talata, ilagay niya yung talata. Sige. Ilagay natin yung talata na lang. Okay, proceed lang. Sabi ni Pablo sa Romans 7:9, at ako'y nabubuhay ng walang kautusan noong una. Katapwat, nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Kaya ang tanong ko sa iyo, bro Camacho, nakabubuti ba yung sa tao kapag nabuhay ang kasalanan at namatay? Oo, ibig kasi sabihin dyan ng nabuhay ang kasalanan, nakilala niyang siya'y makasalanan. Itinuro siya ng kautusan kay Kristo. Kaya nga yung kautusan hindi tagapagligtas. Ituturo ka niya sa tunay na tagapagligtas. Sino tagapagligtas? Si Kristo. Pagkatapos kang ituro ng kautusan kay Kristo at ikay napunta kay Kristo, susundin mo naman ang utos ng Diyos. So every time bro Camacho, sumusunod ka sa kautusan, sa 10 utos, ay nabubuhay ang kasalanan. Yes or no?
kapag kalalabag ka, makikita, Bro, Rasha, yes, question. yes, yes, oh, yes, yes, oh, yes. Oo, yes. Makikita, pag nalabag mo kautusan, makikita mo kasalanan. Lalong kailangan mo si Kristo, manlalabag ka sa kautusan eh. Kailangan mo si Kristo para mapatawad ang iyong kasalanan. Kapag ikay na kay Kristo naman ay huwag ka nang babalik sa pagkakasala. Oo, kasi ang kasalanan, parang salamin yan eh. Malalaman mo, may dusing ka kasi Next question, 30 seconds. Next question. Sige. Okay. Next question, Bro Camacho, sabi mo, nakakabuti yun. Nung dumating ang kautusan, nabuhay yung kasalanan. Ngayon, nung ligtas ka na, Bro Camacho, ang kasalanan ba ay may kapangyarihan sa'yo? Yes or no? Wala na. Pinatawad na kasi ako ni Kristo eh. Ang kasalanan, wala nang kapangyarihan sa akin. Ang may kapangyarihan sa akin si Kristo na siyang naglinis ng aking kasalanan. Kaya nga mahalaga sa amin ang 10 utos. Kasi pag hindi mahalaga sa amin yan, malalabag namin yan. Bro Camacho, lilinawin ko kasi sabi mo, naging mabuti kasi lalong nabuhay yung kasalanan sa'yo. Pero sabi mo ngayon, wala ka palang kapangyarihan yung kasalanan sa'yo. So, paano mabubuhay yung kasalanan kung walang kapangyarihan sa'yo? Ganito yan. Kapag wala ka pa kay Kristo na ipakilala sa'yo ng 10 utos na ikay nagkasala, mabuti yon. Kasi nalaman mo makasalanan ka eh. Itinuro ko ngayon ng 10 utos, sumampalataya kay Kristo. Ngayong na kay Kristo ka na, huwag ka nang lalabag sa 10 utos. Ang tawag dyan, pagbabalik loob. O pagtalikod sa metanoia sa wikang Grego. Mamumuhay ka ng tamay kabanalan na. Ganyan. Okay. Okay, next question. Nung sinulat ang Romans chapter 3, tapos na bang nangyari yung kay Maria, doon sa yung Zacarias? Tapos na ba yun nangyari? Oo, tapos na. Tapos na yun. Kasi 50 AD pasulong na yung kay Apostol Pablo eh. Si Zacarias nabuhay pa eh. Di ba? Doon lang hindi pa nga pinapanganak si Jesus Christ. Tagtagpo pa nga si Maria tsaka si Elizabeth eh. Oh, kaya sila samantalang dala-dala sa sinapupunan si Kristo, biyaya na yun eh. Umihira na biyaya. So, ibig sabihin bro, nung sinabi ng Romans chapter 3, lahat nagkasala. Kasali ba doon yung sumunod sa kautusan? Tama. Oo. Kasama yun. Kasi hindi ibig sabihin na kapag sinusunod mo kautusan, hindi ka na nakakalabag kahit na minsan. Hindi sinasabing pag sinunod mo, perfectly mo na talagang nasusunod. Kaya nga sabi ni Kristo pero pag naihingi mo ng tawad, ang Diyos buburahin yun. Buburahin lahat ng kasalanan mo. Okay, Bro Camacho, sige, iwanan na kita dyan. Naniniwala ka ba, Bro Camacho, na binigay ang kautusan upang matikom ang mga bibig? Yung Torah. Yes, tama po yun. Ngayon, sa mata ng Diyos, pag tayo kapag tayo sumusunod sa kanyang 10 utos, tuwang-tuwa Panginoon. Pero kapag nilalabag mo 10 utos, tuwang-tuwa Diablo. Pag hindi mo pinahalagaan ng 10 utos, tuwang-tuwa Diablo. Pero pag sinusunod mo, tuwang-tuwa naman ang Diyos. Okay, Bro Camacho, dahil sabi mo, hayaan na lang kita doon. Ngayon naligtas ka na, lahat ba, nasusunod mo ba perfectly ang 10 Commandments? Yes, ngayon? Oo, kasi kapapanalangin ko lang eh. Parang yung tanong sa akin niya ni Erwin de la Cruz, naturuan ka talaga eh. Ginanalangin ako eh. Wala ngayon akong kasalanan. Nasusunod ko na ngayon ulit perfectly. Yan. Pag magkasala ako, ipapanalangin ko ulit yun sa Panginoon. Pero hindi yung sinasadya. At kung sasadya mo, magkakasala ka talaga. Sigurado ka na ba sa pagsisinungaling mo o hindi ka pa sigurado? Sa pagsisinungaling mo, sigurado ako. Pero ako hindi ako nagsisinungaling eh. Time stop. Wait lang. Anong objection ng ating Sabi ko, sigurado na ba siya sa pagsisinungaling niya? Yes or no? Okay. Counter.
Counter objection. Yung yes or no niya, ngayon niya lang hinabol. Wala naman niya kanina eh. Hindi. Sinungaling talaga eh. Okay, so ganito. Sige, bro. Pwede ko ba i-clarify yun? Kasi ganito yun eh. Sigurado ka ba sa pagsisinungaling mo o hindi ka? Okay. So ganito mga bro ha. Ganito. Yung sa ano kasi kanina, yung ang tanong lang na nakuha ko yung sigurado ka ba or meron kasing mo yun eh. Hindi ko masyadong clear. Ganito na lang mga kapatid ha. Ipaulit ko na lang yung tanong mo, Brother Jeramel. You can rephrase naman dito. Tapos sasagutin ni Fernando pa, tingnan natin kung paano i-address. Proceed ka, Bro Jeramel. So dahil nasusunod mo perfectly at hindi ka sigurado. Ano yung sagot mo doon, bro? Na kung sigurado ka ba sa pagsisinungaling mo? Pwede i-clarify ko yun? O hindi siya sigurado? Kasi sabi mo, sigurado ka ba? So, ang una kong binitaw ang sagot ko, sigurado ako na nagsisinungaling ka. Pero ako, sigurado ako na nagsasabi ng katotohanan. Okay. Kasi biblical siya sabi ko eh. Ha? Okay. So, ibig sabihin bro, dahil nasusunod mo perfectly ang 10 commandments, kaya sigurado na talaga na pagdating mo doon sa investigative judgment nyo, walang makita na mali kasi perfect ka na eh. Halimbawa, dumating ngayon ang investigative judgment, walang makikita. Time. 7 minutes time. Parang tawad eh. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating round 6 second cross ito ng ating negative. Dako tayo sa round 7 at ito ay rebuttal ng ating negative. At shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Jesse Obrero. Okay na ba ako sa ganito, attorney? Di muna ako mambobola. Shoutout din kay Gomez Anthony. Tawa na lang si Camacho kasi nahalata na ni Camacho na talo na siya. Shoutout din kay Jesse Obrero. Iwanan na dahil di makalusot yung mga tanong. Sorry ulit. Shoutout din kay Gomez Anthony. Sumagot na lang si Camacho pero debunk na. Shoutout din dito mga kapatid kay Noel Sanchez. Hindi man talaga ligtas ang mga SDA. Wala silang kaligtasan dahil nagdepende sila sa kanilang mga kautusan. Shoutout din dito mga kapatid kay Jovi Tihada. Bro, wala man good nila huna-huna nga maong gihatag ang kautusan sa mga dili matarong para dili makabuhat og dautan. Shoutout din kay yung naka-Hebrew atayo, pahiya si Amlon, sabi niya. At Zach Jacob Razor ng Bantay Pinto, ang 10 utos may sumpa dyan. Kaya nang sinunod ni Kristo yan at may nalabag siya, pinatay siya at ibinitin sa isang puno gaya ng isang isinumpa ng Diyos. Wala na sa ilalim ng kautusan ang mga anak ng Diyos. At Rich Flores na test tuloy ang gold na peke. Huli ka. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at syempre, Brother Jeramil, 10 minutes bro. Your time start now. Okay. Nakakatawa. So, natutuwa talaga ako doon sa cross-examination, no? So at least, mga SDA dyan, mag-isip kayo. Sa punto na yon, matibay yon. Nakakabuti kay Camacho nung sumagana yung kasalanan. Ako, okay lang ba? Hindi naman tayo pa no? Pero natutuwa tayo sa sagot ni Camacho, no? So, ito lang, i-debunk natin. Bakit i-debunk natin? At saka tuturuan natin si Bro Camacho. Kasi, iwan ko lang kung naka-aral ba talaga siya ng theology or ano ba talaga yung kanya eh. Kasi ang nangyari dito ngayon, nakasunod siya perfectly sa 10 commandments. Ang tagal ko na nakakausap ang mga SDA. Walang nagka-claim ng ganun. Walang nagka-claim na ganun. Si bro, kaya tinanong ko siya kanina, sigurado ka na ba sa pagsisinungaling mo? Nag-loading nun si bro Camacho, ano? Nakakatuwa naman. Sige, ito yon. Mantakin yung mga kaibigan. Ito yung sinabi niya.
Nung dumating ang kautusan, ay, anong nangyari? Sumagana yung kasalanan. Paano naging mabuti yung sa'yo, Bro Camacho? So every time pala, ito yung kautusan. Parang nag-agree siya sa akin, nasusagana pala yung kasalanan doon. At namatay pa. Kaya tinanong ko siya, so, nakakabuti pala yun sa'yo, bro? Sabi niya, yes. Nakita niyo mga kaibigan, yan ang dapat ma-resolve natin ngayon. Kung ano ang purpose ng law. Kasi kung ipaghalo mo yan doon, after ka naligtas, litong-lito ka talaga. Alam mo mga kaibigan, mabait. Ang tingin ko nga kay Bro Camacho, napakaamo eh. Tingnan mo. Mabuti na lang ngayon eh, naka-cup, di ba? Napakaamo niya. Pero sabi niya, nakakabuti, pero nakakasama. Anong nangyari doon? Bakit nakakasama? Kasi lalong sumagana yung kasalanan. Huwag mong sabihin na naging mabuti ka kung sumagana yung kasalanan. Logically, nako. Kaya mga kaibigan, ito yon. Kung ito ang pambato nyo mga SDA, mag-isip kayo. Kasi marami dyan na mga SDA na theologically founded. Marami akong nabasa. Katulad ni, may narinig ako kay Brian. Ewan ko lang kung ano yun siya. Theologically founded siya. Matibay yung one niya. Pero hindi ko sabihin nag-agree ako doon. Pero kapag mag-present siya, ganun. Dapat kasi, sa debate kasi, huwag nang puro paano ako maka-score. Hindi yan maka-score sa akin. Alam ko na yung mga tanungan na ganun. Walang kuwan yan, walang puntos yan. Kaya mga kaibigan, ito. Sabi ko kanina sa tanong ko, sa Romans chapter 3, sinabi ba doon, after ba yun sa nangyari doon sa kay Maria, kay Zacarias, kay Juan? Sino ba itong mga tao na sinabihan niya? Yes. So totoo ba ang sinabi ng Romans 3:21 na lahat nagkasala? Sabi niya, yes. O de, debunk ba? Yung mga presentation niya? Tapos ang usapan. So, instead na nakakabuti yun sa kanila, anong nangyari? Makasalanan pala sila, tapos ang usapan. Saan magaling? Sa akin ba? Hindi. Sa kanya galing. Di ba? Ganun lang ang debate. Napakasimple. Huwag na nating pahirapan yung sarili natin. So, I respect Brother Camacho kasi matagal na to sa debate world. Respect. Pero dito kasi Bro Camacho, yung nakaharap mo kasi, nasa katotohanan. Ang katotohanan na walang halaga na ang 10 utos para sa atin ngayon. Bibigyan kita ng example, Bro Camacho. Sa amo ng mukha mo yan, sasabihan ka pa na huwag pumatay? Bakit mamatay tao ka ba? Anong sabi sa 1 Timothy 1:8 and 9? Ang kautusan ay binigay sa mga masasama. Ang amo ng mukha mo, Bro Camacho, huwag mong sabihin na masama ka. Walang masama na ligtas. Dahil ang katwiran ng Diyos ay nasa sa atin. Si Bro Camacho, napiperfect niya yung 10 Commandments. Pero anong sabi ng Biblia? Ibibigay yan doon para malaman mo na makasalanan ka. Si Pablo nga sabi niya, nung dumating ang kautusan, lalo akong, anong sabi niya? Sumagana yung kasalanan. Anong sabi ng Biblia tungkol dito? Dapat matikom yung mga bibig nyo. Si Bro Camacho, dapat hindi niya sabihin, nakita nyo ako? Ito yung tao na naka-perfect na 10 Commandments. Sabi ng kautusan. Hindi ganon. Dapat matikom yung bibig mo. Napansin mo mga kaibigan? Yan ang sabi ko sa inyo eh. Dapat you are doctrinally founded. Dapat alam mo yung mga kailangan doon para maintindihan mo chronologically, dispensationally, para malaman mo talaga ano yung pagkaintindi doon sa kaligtasan. So natapos natin yung issue kay David, Moses. Yung kay
Ano yun? Sakaria? Maria? Tapos, bakit ayaw ko sagutin? Para hindi tayo lalayo. Nag 10 seconds ako kanina para hindi tayo lalayo. Anong ginawa ko? Binalik ko sa kanya. Anong ginawa ko? Sabi ko, yung Romans chapter 3 ba? After ba yun sa nangyari kay Zacarias at kay Maria? Anong sagot niya? Yes. Kasali ba sila sa lahat ng nagkasala? Sabi niya, yes. Oh. Bingo! Tapos ang usapan, mga kaibigan. Kaya, dito na lang, kaya ang gusto ko talaga itanong ni Bro Juan, kasi Romans 3:31, napakakuan yan eh. Napakatibay ng sitas. Parang matibay talaga eh. Na mantakin mo, winalang kabuluhan mo ba ang kautusan dahil sa pananampalataya? 3 minutes. Ano pa ibig sabihin doon? Establish. Ano pa lang establish? Yung purpose ng law na walang ma-justify doon. Walang ma-justify doon. Yun ang purpose niya doon. Dito na tayo sa kay Kristo na nabuhay tayo. Bakit ka pa papatay? Bakit ka pa magnakaw ay mapagbigay ka na? Yung buhay ng nasa grace ay to the next level. Romans chapter 7 verse 6 ang sabi doon, but we are now delivered from the law. Inalis na tayo doon. Delivered. Naintindihan niyo ba? Mga SDA, naintindihan niyo ba? But we are now delivered from the law. Kinuha ka na. Upang mamuhay dito in the newness of the Spirit. Because if you are led by the Spirit, you are not in the law. Malinaw ba? Kaya, i-recute niya yan. Kasi tapos ko na natibag eh. Kasi yung mga ginamit niya kanina ng mga example na tao, lahat pala yun, nagkasala. Tapos, ano pa? Finish. Ganito, ganyan ang style sa debate. Hindi madali ang debate. It takes an experience, gaya kay bro. Magaling si bro Camacho. Hindi natin yan, Nico. Yun na lang ang kulang sa kanya. Kahit anong logic mo kasi, kapag mali yung doktrina mo, mali ka talaga. Kasi hindi niya matibag na tayo delivered from the law. Inalis. Tapos ipapasunod mo. Inalis ka na nga doon. Di ba? So, baka tatanungin, hindi ka na ba papatay? O para papasok daw doon sa tricky nila na tanong. Wala na yan. That is a nonsense question for us ng mga natin. Kaya sa mga tagapakinig ngayon, mag-isip kayo. Baka yung hinahawakan yung doktrina, baka yan, hindi kayo lalo kayong mabulag dyan. Si Ruben ang kilada, kailangan masunod ang kautusan para maligtas. Yung iba naman, sinunod kasi ligtas na. Ano yan? Kalituhan yan. Huwag na kayo mag-away dyan. Doon tayo kay Kristo na siyang tagapagligtas. So maraming salamat at i-wave ko na yung natirang oras. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating round 7 negative rebuttal. Dako tayo na sa round 8 mga kapatid. Ito ang second cross ng ating affirmative sa negative. So 7 minutes para sa iyo, Brother Fernando Camacho ng SDA. Your time start now, bro. Okay. So una kong tanong ganito. Okay. Dito muna ako sa unang Timoteo 1:9 na binanggit po ninyo. Okay? Yan. Sabi mo rito, ito bang kautusang naririto na ginawa, tanong ko muna, ito bang kautusan na ginawa para sa taong makasalanan, 10 Commandments, yes or no? Of course, 10 Commandments yan. Kasi paano mo malaman kung anong kasalanan kung hindi 10 Commandments yan? Common sense. Paano mo ba malaman na mali yung ginagawa mo? Paano mo ba i-correct yung masama? Sasabihan mo ba, ito yung ceremonial? Hindi. Okay. Okay, sabi rito, yung kautusang ito hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi doon sa mga may objection ba, Mr. Moderator? Time stop po na, time stop. Okay. Bro, Jeramil,
Wala naman bro, medyo meron ng tumutunog. Okay. Sige. Okay, proceed lang. Sabi ko po. Sabi rito, yung kautusan, sabi mo 10 utos. Yung 10 utos ginawa para doon sa mga nagsisipatay sa ama at sa ina. Okay. Bago ibigay ang 10 utos, ano muna yung utos na nilalabag nila? Sangayon dyan sa talatang yan. Nasabi mo 10 utos yan. 10 seconds. Ikaw mag-research yan. Bakit mo itanong sa akin kung hindi ko pinatunayan? Okay. Ngayon sabi rito, sabi mo 10 commandments. Ibinigay yung 10 commandments dito kasi nagsisipatay sila eh. Paano mo malalaman na sila'y pumapatay kung wala pa 10 utos? Clarification lang muna sa tanong niya. Paki-ulit bro Camacho kasi okay. Pagpaulit bro, naka-time stop yan ha. Bro Camacho. Okay, sige. Kasi dito, mayroong kautusang ibinigay. Ngayon, paano mo malalaman ng isang tao'y mamamatay tao? Kung hindi pa ibinibigay yung kautusang nandirito. Paano daw? Paano malaman na ang tao ay 10 seconds kasi sariling kuan na yan ay pag-intindi doon sa context. Kasi ang pagka-intindi ko diyan, automatic yan. 10 seconds, next question. 10 seconds. Next question. Kasi sabi mo 10 utos ito eh. Ibinigay yung 10 utos kasi pumapatay sila. So, kung walang 10 utos, paano mo malalaman na pumapatay sila? Sino nagsabi sa'yo na pumapatay sila? Saan mo i-grade yung salitang pagpatay kung walang 10 utos? Okay. Wala namang problema doon sa kuan mo bro Camacho. Ang problema mo lang ngayon, yung unawa mo. Kasi hindi naman ibig sabihin na walang 10 utos or di kaya may kasalanan sila. Alamin mo ito, kahit ang hintil bro Camacho ay alam ang kasalanan kahit walang kautusan. Next question. Next question. 30 seconds. Okay. Sige, iwanan kita dyan. Mamaya ko na lang yan. Sige bro. Sa 3:31 ng Roma, si Pablo ba pinahahalagahan niya ang 10 utos? Yes or no? 10 seconds. Hindi yan based sa unawa mo na pagpahalaga. Ang ibig sabihin dyan kay Pablo na fulfill. Next question, 10 seconds. Next question. Kasi next question na. Kasi sakasam yung next question na bro, 10 seconds. Next question na. Easy lang. Okay, next question. Sabi ni Pablo, dahil ba rito winawalang kabuluhan namin ng kautusan? Sabi mo yung kautusan 10 utos eh. Sabi ni Apostol Pablo, hindi. Amin pa nga pinahalagahan. Tinatanong kita ngayon, pinahalagahan ba niya ang 10 utos? Yes or no? Hindi. Doon sa unawa mo. Kasi ang context kasi, ang pinapahalagahan dyan, yung purpose ng law, hindi ang pagsunod. Kaya huwag mo akong ipasok doon sa unawa mo na pahalagan para sundin. Hindi. Kasi yun ang paksa natin eh. Okay. Next question. Next question. Ibig sabihin, si Apostol Pablo na nasa ilalim ng biyaya, manlalabag sa kautusan? Yung ba ibig mo sabihin, manlalabag siya? Yes or no? Hindi siya manlalabag. Pero alam niya yung purpose ng law. Ano pala ang purpose ng law? Para malaman mo bro Camacho na makasalanan ka upang matikom yung bibig mo sa pagmamayabang mo na nasusunod mo yung 10 commandments. Yun ang purpose ng law dyan. In the context. Next question. Next question. Sabi mo, hindi niya sinusunod. So ibig sabihin, tinutupad ba niya? Objection. Time stop. Objection. Negative. Pagkatabi ko. May counter objection ba doon? Hindi doon. Okay, so i-rephrase daw. Proceed lang. Okay. Sabi mo hindi niya pinahalagahan. Yun ang sabi mo, hindi niya pinahalagahan. Objection, Mr. Time stop. Again, objection ng ating negative. Kasi yung pagpapahalaga na gusto niyang itindig dyan na dapat sundin ang 10 utos. Ang pagpahalaga kasi ang tinutukoy dyan, yung na-fulfill na ang law doon sa purpose ng law. Okay na bro. Kaya nga sabi ko sa iyo, may mga... Okay na bro, wait lang bro. Jeramil bro.
hindi kita masyadong papayagang magpaliwanag ng ano. Basta yung nag-object ka dahil doon sa premise ng pagpapahalaga. Premise based sa unawa niya. Okay na. Counter objection, Brother Camacho, meron ba? Or Yes, meron counter Proceed, bro. objection. Siya lang nag-insert ng unawa ko eh. Ayan yung talata nakalagay nga sa screen eh. Diyan ko siya tinatanong sa Okay. talatang nasa screen. Okay. So ganito ang hatol natin, ha? Doon sa premise kasi Brother Jeramil, kahit ano pang unawa ni Brother Camacho doon, tinatanggap ko lagi yan as a valid question ba? Kahit pa para sa'yo ay kakaiba sa unawa mo or sa meaning mo ng word na yun. Palulusutin ko muna yung buong tanong, bro. Pero mamaya pwede ka namang mag-decide kung paano mo sasagutin yung tanong niya. Kung merong something doon, may 10 seconds, sabihin mo lang 20 seconds. Bro Camacho, proceed ka tuloy-tuloy ka sa tanong mo. Okay. Sige, ito na lang. Baguhin ko na lang. Nakalimutan Time resume. ko na. 2 minutes. Okay. So tanong ko ito. Kasi sabi mo, ginamit mo yung 3 Gs. Okay? Dahil ba ang lahat ay nagkasala? Kaya hindi dapat sundin ang 10 utos? Yung ba ibig mo sabihin? Dahil ang lahat nagkasala, kaya hindi dapat sundin ang 10 utos? Yes or no? Yes or no? No, ang ibig kong sabihin na ang kautusan ay nakakasama. Bakit mo pahalagan yung kautusan? Nakakasama yan sa'yo. Next question. Okay. Kapag sinunod mo ba ang utos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, doon sa 10 utos, mapapasama ka ba nun? Yes or no? 10 seconds. Ang basta ng pamumuhay ko nga, sabi ko, hindi 10 utos. Huwag mo isiksik yung 10 utos. Ang sinusunod ko ay ang turo ng biyaya. Next question, 10 seconds. Next question. Next question na, 10 seconds. Last 1 minute. Okay, ngayon, sige, puntahan muna kita dyan sa judgment mo. Okay. Ikaw ba, ikaw ba ay pag humarap sa judgment, may masusumpungan ba sa iyong kasalanan? Yes or no? Wala na. Yun. Bakit? Because of imputed righteousness. Naligtas ako hindi dahil sa aking gawa. Alam ni Rasha yan. Naligtas ako hindi sa aking gawa. That is the righteousness of Jesus Christ imputed to me. Kaya makita ako ng Diyos, malinis ako, wala akong kasalanan. Kaya tanggap ako sa langit. Anong sabi Next ng question. Diyos? 20 seconds. Accepted by the beloved. Next question, 10 seconds. Ngayong ligtas ka na kamo at hindi ka masusumpungan ng kasalanan. Ha? Sinabi ba sa iyo ni Kristo na dahil ligtas ka na, wag mo nang susundin ang 10 utos? Sinabi ba ni Kristo yun sa iyo? Yes or no? No. Time. At 7 wala minutes rin time siyang na, bro. sinabi, Time na. Time na. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At dako tayo sa final statement ng ating negative. Pero bago yan, syempre, basa muna tayo ng iilang comment dito mga kapatid. So dito sa ating comment, Peter Pendon, parang tagalid si Jeramel. Sabi ni Julio Sabra Peña, hahaha, ni isang tao buong mundo walang nakasunod sa 10 utos ng Diyos amang Yahweh. Shoutout din kay Carl. Kayo nga pasok labas sa argumento, di pa kayo united sa kaligtasan. Shoutout din kay Rolando Bayani. Palagay ko di makakatulog si Amlon. At saka shoutout din kay Joey Tihada. Asay windang-windang ba imong Camacho bisan unsa nalay ipangutana nga siya man unta magpamatuod sa kautusan nga mahalaga. Shoutout din kay Zach Jacob Ramirez Resort. Ang mga SDA sila ay mga Saturday lawyer at abogado ng baboy. Shoutout din kay Rolando Bayani. Nagkawendang-wendang na si Amlon. Ha. Nangamote na. Shoutout din kay Ruben Ankilada, Romans 7:6, delivered from the law, ceremonial law ang tinutukoy ni Pablo dyan sa may talagang mambudol itong mga kontra sa 10 utos. Sabi ni Joey, binigyan sila ng kautusan kasi wala silang pag-ibig sa kapwa nila tao. Shoutout din kay Amy Alfonso, ha, 10 seconds. Shoutout din kay Jeffrey Pinten,
ilatag mo ang verse na maliligtas lang ang SDA. Sabi ni kay Krima, yun sa John 14 verse 15, anong kautusan yan? Tanong ko sa Katunggali, Brother Camacho. Shoutout din kay okay. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion at dito mga kapatid, again, ang ating topic ay patutunayan ko na ang 10 utos ay mahalaga para sa tunay na nangaligtas. 5 minutes, Brother Jeramil ng Gold. Your time start na. Okay. Magandang hapon po sa lahat. So, narinig nyo? So, nung tinanong niya ako, doon sa judgment, wala ka na bang kasalanan sa harapan ng Diyos? Bakit? Mga isday, hindi nyo pala alam na walang may kasalanan na mapupunta sa langit? Hindi nyo pala alam yan? Hindi nyo pala alam, kaya nga nasa biyaya tayo dahil yung righteousness ay galing sa Diyos yun. Part yan ng salvation by grace. Hindi ba kayo nag-aral ng theology? Nakakatawa itong mga tao na to. Nakakatawa, no? Hindi pala nila alam yan. Kaya nga, kayong mga isday, yung mga, pasensya kayo, kasi expected nyo kasi na matatalo tayo dito sa debate, ano? Expected talaga nila eh. Kasi hindi naman ako kilala, pero alam nyo kung sino yung nangamuti, ano? So mga kaibigan, ito yon. Kapag sinabing we are saved by grace, kapag ligtas tayo, that is not works. Haharap tayo sa Diyos, hindi dahil kung ano yung nagawa natin. Posible kay Camacho, tanggap ako sa langit because I perfectly followed the 10 Commandments. Anong sabi ng Biblia? Dapat matikom tong bibig ni Camacho. Ang yabang. Saan ba dito? Dito sinabi sa kon. Sinabi sa Deuteronomy 6:25, and it shall be your righteousness if we observe to do all this. Kapag sinabi kasing 10 commandments ang basihan mo, dapat kasi perfectly masunod mo yan. Otherwise, wala kang tsansa na mapunta sa langit. Napansin mo mga kaibigan, kapag lito sa salvation, labas-pasok yung argument. Ang yung nagligtas sa akin, biyaya. Pagdating naman, tanggap ako sa langit because I perfectly followed. Kaya nakakatuwa. So mga Sabadista, pasensya kayo kung medyo nasaktan yung mga followers ni Bro Camacho ngayon sa debate. Kasi alam nyo, ito yung sabi niya kanina, i-review natin. Nakakabuti ba or mahalaga ba sa'yo kung ang kautusan ay nagdala sa'yo upang lalong sumagana yung kasalanan mo? Windang yun. So, pasensya kayo, no? Ulitin ko. So, baka pa may maghamon pa dyan na iba. Walang problema sa atin, tatanggapin natin yan. Lalo na dito. Kasi, hindi concern ko dito yung 10 utos. Ang concern ko talaga dito sa mga tao na to, maintindihan nila na walang kinalaman yan, kaligtasan na yan, yung pagsunod sa 10 utos sa kaligtasan. Walang kinalaman yan. Pero labas-pasok si Camacho kasi alam niya, sa investigative judgment kasi, alam ko yung doktrina nila nito. Hindi nila, akala kasi nila, tinuluan ako ni Erwin, hindi nila alam, matagal na ako nakikipag-debate sa SDA. Kaya ko nga patunayan na ang kaligtasan ni Bro Camacho ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hinahamon ko kayo dito, o sino pa palang, patunayan ko yan, na ang pagsunod sa kautusan ang kaligtasan ng mga SDA. Ang daming sinabi ni Ellen G. White yan. Bakit? Sa investigative judgment kasi, doon iimbestigahan kung na-follow mo yung 10 commandments. Di ba? So, mga kaibigan, ito na yun. Ito yung gusto kong i-share ngayong araw. The debate will become useless kapag hindi ko ito ma-share. Tanggapin nyo mga isday na kayo makasalanan, na hindi nyo kayang masunod ang kautusan. Si Kristo ang nag-offer ng kanyang sarili, namatay doon sa cross para sa atin. Upang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Yun ang dapat. Disregard yung mga works niya. Disregard yan because salvation is by grace.
Christ died for us. His blood is for our righteousness, not our works. Kaya sa harapan ng Diyos, malinis tayo, walang kasalanan. Dahil tanggap tayo, dahil kay Kristo. Napaisip kayo, di ba? Kaya basag na yung mahalaga para sa kanya, kasi alam niya pala, nung tinanong ko siya, lahat pala doon na sumunod doon, ng gusto sumunod, ay nagkasala. Yung mahalaga pala sa kanya ay anong nangyari? Sumagana yung kasamaan dahil sa kasalanan. Anong nangyari? Namatay pa doon sa kautusan. Mahalaga pa ba sa inyo? Ano ang mahalaga ngayon? Na dito na tayo kay Kristo. Yun ang mahalaga. Hindi ang 10 utos. Kaya nga, we are now delivered from the... Tapos yun ang mahalaga sa iyo? No. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At dako tayo sa ating last part, yung final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan mga kapatid na ang 10 utos ay mahalaga para sa tunay na nangaligtas. Set ko lang yung time. 5 minutes, your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Walang audio, bro. Wala kang audio, bro. Pakireset ha. Oo, wala pa. Wala pang time. Okay. Yan, So, yan. dito na ako. Proceed, bro. Check mic, check. Wala pa rin. Proceed. Okay na. Okay. Okay, thank you. Okay. So mga kapatid, gusto ko pansinin muna ninyo yung ginamit niya dito sa... Pero take note hindi niya tinibag yung aking mga poste na nilatag. In short, hanggang ngayon nananatiling nakatayo yung aking mga poste. Ano yon? Pinatunayan natin na yung Diablo hindi niya pinahahalagahan ang 10 utos kasi hindi siya ligtas. Ayan, hindi niya natutulan yun eh. Pangalawa, si David at yung iba pang mga nabanggit ko kanina, hindi niya natutulan yun na yun ay mga tumutupad at gumaganap sa 10 utos. Hindi niya natutulan yun at sila yung mga ligtas. Okay, so nakatayo tayong matibay. Ngayon, itong unang Timoteo 1:9, gusto ko mapansin ho ninyo mga kapatid. Lagay natin sa screen. Ayan. Dito, akala niya 10 utos yan. Kaya pansinin nyo, nung kinus-examine natin, kung ibinigay itong 10 utos nang nagkasala sa huwag pagpatay, komplikado. Bakit? Paano mo malalamang sila'y pumapatay kung wala pa 10 utos? Para malaman mo na sila'y pumapatay, nandyan na 10 utos. Kasi yung 10 utos, tas 20 ng Roma, pagkakilala sa kasalanan. Ito ibinigay na kautusan dito, hindi ito 10 utos. Yung ibinigay na kautusan dito, ibinigay po yan, idinagdag yung utos dahil doon sa mga taong mamamatay tao, nagsisipatay sa kanilang ama, nagsisipatay sa ina. 10 utos na una na, idinagdag lang itong panibagong kautusan. Ano itong idinagdag na kautusan? Galatia 3:19. Yan po yung palatuntunan. Ang isang taong nagkasala dahil sa kanyang pagsalangsang, paglabag sa kautusang 10 utos o pagpatay, meron kang pwede kang mapatawad sa pamamagitan ng seremonyalo. Yan yung idinagdag na kautusan. Kaya nagkamali siya roon sa unang Timoteo 1:9. Yan, at least naturuan natin siya. Ngayon, 3 Gs ng Roma, sabi niya, lahat nagkasala, ibinalikan natin. Kung mo ba nagkasala, hindi na ba dapat sundin ang kautusan? Na ano siya ron na blanco siya ron, mga kapatid. Hindi dahilan na ang tao nagkasala para hindi mo sundin ang 10 utos. Totoo ang lahat ng tao nagkasala, pero sa mata ng Diyos, kapag ang Diyos ang titingin, sa mata ng Diyos, kapag ang tao ay nagbalik loob sa Kanya, hindi Kanya nga ituturing na makasalanan o manlalabag. Matuwid ka sa Kanyang harapan. Pero sa mata ng tao, kahit na ikaw ay maglingkod sa Diyos, sasabihin sa'yo makasalanan ka, sasabihin sa'yo nagyayabang ka. Yan. Kaya makita nyo, puro patutsada, personal attack, adomene, ang binabanggit sa atin. Komo tayo'y mayabang. Hindi kayabangan yun.
Yun ay pagpapatotoo, mga kapatid. Tingnan ninyo. Pagharap ko sa Judgment Day, unang Juan 1:9, ano sabi? Kinanalangin ako eh. Kung halimbawa, ngayon darating si Kristo o kaya mamaya ang Judgment Day, sa panalangin ko, wala akong kasalanan sa kanyang harapan. Ayan o, unang Juan 1:9. Hindi nagbibiro ang Diyos dyan. At sabi niya, sa Hebreo 8:12, ayan o, yung kasalanan mong nagdaan, hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Diyos. Kayabangan ba yon? Hindi kayabangan yon. Pagpapatotoo yon, mga kapatid. Bakit nanalangin ako bago ko humarap dito Humingi ako ng tawad sa kung mayroon man akong nagawa. Kaya pagharap ko sa Judgment Day, wala kasalanan, walang kasalanan. Kung halimbawa mamaya, wala. Diyan yung unawain yan, mga kapatid, kaya hindi nakakapuntos ang puro personal attack lang. Ngayon, nasusunod ko daw ba 10 utos? Sabi ko nga, kapapanalangin ko lang ngayon Ano nalabag ko sa 10 utos ngayon? Pumatay ba ako? Nagnakaw ba ako? May sinalbahay ba ako? Wala. Dinatupad ko. Ganun lang yung kasimple. Ganun po kasimple yan, mga kapatid. Ang katuparan yan, pag-ibig ganun po yan, mga kaibigan. Nauunawa ko kung ba't ayaw nila pahalagan. Kasi nga, ayaw nila Tingnan niyo sabi dito sa Roma 6:17 hanggang 18, ngunit salamat sa Diyos. Sabi niya, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taos-pusong aral na doon ay sayang, dami pa naman sana. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating debate between STA and Gold, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat sa ating mga nasa live, yung ating mga audience, mga kapatid, sa YouTube, sa Facebook, at syempre dito din sa ma-upload pa ito sa mga magre-review. So unahin natin, mga kapatid, si Brother Fernando. Bro, salamat ko muna, bro. Yes, at tayo lubos-lubos na nagpapasalamat unang-una sa atin pong Panginoong Diyos. Siyempre, pangalawa, sa ating karasya at sa ating pong tumayo bilang negative side, si Pastor Jeramil Amlon. Pangatlo, nagpapasalamat ako dyan sa comment section. Negative or positibo, bahagi po kayo ng naging dialogue ngayon pong ngayong hapon. At hangad ko, mga kapatid, na patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating Panginoon. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chukbok, hamnida, mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, thank you din. At kay Brother Jeramil, bro, salamat ka din, bro. Okay, unang-una sa lahat, napapasalamat ako sa Diyos sa opportunity na makashare dito sa Russia True Debates. At pasalamat ako kay Bro Camacho. So, salamat, bro, sa opportunity na makadebate kita. So, debate is debate. After that, wala tayong personal na mga bangayan. Okay, kay Bro Russia, salamat sa time. At salamat sa mga sumusuporta. Itong debate na ito, dialogue na ito, ay kayo na magtimbang. At para may basihan din kayo sa pag-aaral ninyo. So, sana hindi ito maging sanhi ng bangayan, bagkus doon tayo papunta sa pag-aaral doon sa Biblia. Maraming salamat sa lahat at magandang hapon. Okay, mga kapatid, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. Siyempre dito sa ating mga nasa live nag-comment, mga kapatid, napaka-lively ng ating comment box ngayon. Meron tayong halos 200 plus, no? At shoutout din sa lahat, mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, mga kapatid, or maghamon man sa dalawang ito, I think meron namang naghahamon dyan, Brother Jeramil at Brother Camacho, no? So you can
reply doon sa mga naghahamon dyan sa ating comment box. Pwede nyo akong gamitin mga kapatid as mediators yung pag-uusap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista kasi meron yan, at lalong-lalo na kay Brother Camacho, medyo mahigpit yung ABM dyan mga kapatid. So shoutout din sa lahat, at yun, this is Admin Russia mga kapatid ng Russia TV, and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.